tayong visitor from Philippines. Pero Friday naman ako yan. Abot yan. Matapos tayo ng service siguro mga 1:10. Ay, ito lang. Tapos tayo na. Lumas tayo mga... Ay, hindi na. Kasi kung maalaw niya tayo, pupunta kami ng 1:30. Pagkain na tayo ng 10:30. Set up tayo. 11 simula na kakit tayo. Tapos, 11, 12. 1 o'clock to 1:30, target natin 1:30. Salamat sa
Salamat sa pero na. Wala. Wala ka ba? Ay, daanan niya si Ate Erlyn. Naladaan ba? Oo. Huwag ate nun na tapos, huwag mo na akong daanan, maglalakad na lang po siya. Oo. Naman, namatay. Malapit na po. Ha?
Kasi nga magluto ka, doon. So, doon na. Hindi magluluto dito sa barangay. Part-time ba? Ibig mo ako nang di ka
Hindi kami marapat mahalin, hindi kami marapat mamanggap ng pagkatawan mo. Ngunit sa sunturang biyaya mo, Panginoon, inahanap sa namin, natagpuan mo kami sa mga panahong kami matutuloy na sa kasalan, sa mga panahong hindi ka namin inaaksanin, sa panahong pagmumor kami, sa kasalanan. Ngunit salamat, Panginoon. Walang kapantay ang pag-ibig mo, wala kang katulad, ang biyaya ay magpawalang hanggan. Ang panindigan mo ay hanggang sa wakas, Panginoon. Maraming salamat. Sa oras na ito, Panginoon, kami nagpapatawaran. Sa bawat pagkakasa ng aming dalawa, mga bagay na sinadyakan mo hindi, mga pagsalangsang namin, pagmamataas ng kaisipan, kalugasan ng puso, Panginoon, patawarin ang pagmumula. Sa oras na ito, Panginoon, we completely surrender unto your presence. Lord, we surrender, Panginoon, sa ginawa mo para sa amin sa cross of Calvary. Salamat, Panginoon, maligid na namin nauunawaran ang pag-ibig mo sa amin na hindi kailanman magbabago. Salamat for the power of the Holy Spirit, O Lord God, that empowers us, Panginoon, and convict us, O Lord God, to continually come to your presence. Nagkukulang man kami, nagkakasala kami, still the Holy Spirit reminds us to continually come into the throne of grace and into the mercy, O Lord God. May maraming salamat, Panginoon, puno. Salamat po, Lord God. Salamat sa buhay mo. Salamat, Panginoon, sa lahat ng sakripisyo mo. Salamat, Panginoon. Hindi pinatatakpan mo namin sa oras na ito ang kapatawaran at mumula sa iyo. Ang malinis naman mumula sa iyo. Salamat sa robe of righteousness of God in the name of Jesus. Through your blood, by the power of your name, we can bravely and confidently approach the throne of grace of God. Maraming salamat, patayaan mo, Lord God. Kami makalapit sa panalangin mamaya with this confidence, Panginoon, that you're going to answer every prayer na aming itataas na iyong dakilang pangalan. In your word, we come to the mercies in the Lord God with an offering, the blood offering of our Lord Jesus Christ. So, Panginoon, we will boldly declare our faith and to receive all the blessings that you have already given us, O God, sa oras na ito. In the name of Jesus, thank you so much for the victory that has been brought about sa pamamagitan ng finished work mo sa cross of Calvary. And right now, God, all we have to do is to reign in the name of Jesus Christ. Maraming salamat po sa lugar ito at hayaan mo bless the person, Panginoon, na mag-exhort, bless the ears na makakakinig, Panginoon, give us an open heart, open eyes, Panginoon, open ear, open understanding for us to truly understand your word at mag-reference sa amin sa buhay na naman ng Holy Spirit ang sinapunan sa bawat isa sa amin. Panginoon, Lord, we give the highest glory and adoration in the name of Jesus. Amen. Amen. Actually, nagkabigla. Wala tayo kanina. So, kinapok. Sino ba? Dapat dapat ikaw? Hindi, tapos na siya. Tapos Dapat si Pastor. Ngayon si Pastor. Nakakanta naman ako niya. anyway, meron pong preparation. Nakikita mo ako, Paul? Yes, Paul. Nadidinig mo ako. Yes, Paul. So, ang pamagat ng exhortation natin sa gabi nito, just follow me. Sino po nagutos ng just follow me? Jesus Christ. Actually, ang mahirap sa isang tao, lagi siyang may resistance pagka siya ay pinasusunod. Ayaw na ayaw ng tao na sumusunod siya doon sa nagpapasunod sa kanya. Now, unless yung magpapasunod na well-established niya na yung
yung character mo sa'yo. Okay, lako na yan eh. But if someone is ordering you, sometimes nakakainti yan. Irritated ka. Sige ba naman sumubog sa akin para makakalos eh. Normally kasi ang tao kasi nagre-repel siya na sumunod sa tao. Sapagkat in our nature, or the old nature na sa atin po, is we want to dominate. We want the one that tayo nagbibigay ng order, tayo sinusunod. Ayaw na tayo sumusunod. But the Lord Jesus Christ ordered us, just follow me. Yun ang pinakatapo niya. When He invited the disciples and called the disciples para maging kanyang alagad, He just mentioned, follow me. Yun ang pinakatapo niya. Without any hesitation, without knowing the Lord Jesus Christ, without being together, basta na lamang sunod na mga tao nito. Which is for me, it is also a calling to each every one of us. Ang sabi na ating Panginoon, just follow me. Basahin ko po yung John chapter 27 to 28. My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never die. No one can snatch them away from me. So ang ating Panginoon mismo tumatawag, nadidinig daw po ng ating ng atupan niya, yung kanyang parang ari niya. Actually, may isang situation sa bukang dyan. Nagtanong po sila, Panginoon, paano na may laman na yung mga kasama natin tunay ng disipulo? Tunay na follower. Diba? Ang sabi nila, at ano ba yung simbol? Kinakailangan ba sila ay nagsisimba? Sila ba dapat ay religiously na nakikinig sa'yo? Kasama namin dito, sa makalimutan, dapat ba ganun? Hindi. Ang sagot ng ating Panginoon sa John, I think John chapter 4, sabi that, by the fruits, you shall know them. Dahil sa bunga nila, malalaman mo na sila ay sa akin. At kasama sa bunga na yan, yung pagsunod sa Kanya without any questions. No? Madalas kasi, ang nangyayari sa atin, sumusunod tayo, o may mga tao sumusunod, but sometimes when it comes to sa crossroad, madalas nagtatanong na yan. No? Liisip niya, sino ba dapat kusundin? May isang preacher, di ba lang ang nationality niya, sabi niya, ang tao daw po ay naglalakad sa isang road, which is somehow, at the end ng kanyang road, may split po ito, nagdadalawa. Kaya sabi niya, pagka po dalawa na ang kalsada na mag-i-split, saan ka dapat makikinig o saan ka dapat dadaan? Ang sabi niya, doon sa tao na nakahiga, napatay na, o sa tao na nakahiga na buhay. And definitely, logically, pagka magtatanong sa patay, doon ka magtatanong sa buhay, which is the Lord Jesus Christ. Ang sinasabi lamang, hindi tayo ililigaw ng Lord doon sa daan na dinadaanan po natin kung patuto tayo sumunod na completely obedient sa Kanya po. One of the disciples Jesus asked, how can we know that the person is truly follower? Jesus Christ, ang sinabi ko. Jesus replied, by the fruits you shall know that. John chapter 10, verse 27 to 20. And bearing fruits will come by listening to the word of God. Napakalaga po yan. Ang sabi ng ating Panginoon natin sa Romans chapter 10, verse 27. Tama po, Pastora? Faith, 10:27. Faith cometh by hearing and hearing. 10:17. Yeah, 10:17. Romans chapter 10:17. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. So nangangahulugan, ang tunay na pananampalataya ay yung po nakakapakinig ng tunay na salita ng ating Panginoon. Kaya nga marami po ang Kristiyano na nagkiklaim, but they don't have the right faith. Why? Because they don't really listen to the word of God. They don't really listen to the doctrines of the Lord Jesus Christ. Kaya marami tayo sa salabat tayo. At ang sabi ng ating Panginoon, one of the reason of the fruits is to become to listen to the Word of God. This is the reason a genuine sheep of God listen to the voice of the Master. At meron ka na pananampalataya sa tao, sabi ko pag malalim ng pagkakilala sa ating Panginoon, you have to trust and confident na sumunod sa ating Panginoon. Pero kung meron kang doubt sa tao sinusunod po, kahit sa company po ninyo, o ang company ng ang goal po ng company, o objective ng company, sometimes malabo sa iyo, it's very difficult for you to follow. Maaaring susunod ka by force, kasi boss mo eh. But definitely hindi galing sa puso. Kapag hindi galing sa puso pagsunod sa ating Panginoon, o sa anumang bagay, sa anumang tao na susunod po natin, hindi po magtatagal yan.
Katulad po nung nangyari po doon sa pinapakain ng ating Panginoon. No, habang naglalakad sila, nagtuturo ng ating Panginoon, sabi nga, faith coming by hearing of the word of God. And that's also the fruit. And also that is also the reason that we are following. But after magsalita ang ating Panginoon, lumigad po siya. Yung pong lahat na halos na sumusunod sa Kanya, nagkawatak-watak na po ito. They don't want to follow anymore the Lord Jesus Christ. Bakit? Hindi nila maintindihan sinasabi ng ating Panginoon. Why? Because they don't have the heart. Kaya tao minsan, bakit yung tayo nga atin yung makikinig lang. Pero later, nawawala din. Why? Because they don't really listen to the voice of God, the voice of the Lord Jesus Christ. Kaya kasabi niya, kilala ko tupa ko. Sino yung mga tupa ko? Yung nakikinig sa akin. Pag sinabi ko nakikinig, hindi yan. Malalim kasi minimum John chapter 10. Hindi lang yan nakikinig. Ang ibig sabihin, lahat ng salita ng ating Panginoon ay pinapasok niya sa puso. Kasi dalawa po yung listener eh. Yung isang pumapasok sa right ears, lumalabas doon sa left ears. Kaya walang nare-retain. Pero ang mas maganda niya, kung tatakpan mo pa, pagpasok na direkta sa puso po natin, nagiging realistic ngayon o nagkakaroon ng rema yung salita ng Panginoon. At itong nagpapalago sa bawat buta, sa bawat buhay po natin. We are not our own. We are bought with a high price. Tandaan po natin ang buhay ng Panginoon na pinipili sa bawat isa po sa atin. The soldier follows captain. Yung mga sundalo sumusunod sa kanyang kapitan. The servant obeys his master. Much more, we are should follow our Redeemer. Yung sa katulong po sa atin, pinakalaman kami tayo. Until such time na hindi natin sa bawat buhay po natin, to completely to follow the Lord Jesus Christ. In any crossroad ng buhay po, we will continue as the Lord Jesus Christ. Lord, bakit ganito? Bakit ganito? Maraming ganyan, maraming mga Kristiyano tatanong bakit. Bakit? Because they don't really know the Lord Jesus Christ. They don't really listen to the voice ng ating pong shepherd po natin. Tayo mga sheep, ang ating pong Panginoon, ang ating pong mga shepherd. May we favor or ugly if it seems, we must obey Him at all times. Alam niyo, sa pagsunod sa ating Panginoon, sometimes nagagamit natin yung ating sarili na interpretation, sarili reasoning. Mag-isa pa naglalakad ka sa pagsusunod ka, especially yung mga testimony ng mga kapatira. Lord, ng buwan na eh. 8 buwan na, mag-iisang taon na, na halos wala naman kami regular na trabaho. At mangyari ito, pino-question mo na siya. At you started questioning, then doubts will come. At the end of the day, pag hindi mo na-control yung question na yan, hindi mo na-control ang damdamin mo, ang tendency niya is, you have to do your own way. Kasi bakit? Kasi hirap na ako eh. 1 taon na eh. At kinakailangan gumawa na ako ng paraan. At paggawa ng paraan, definitely there will be a great temptations in order na hindi mo na masunod yung di ba ka makasunod sa ating Panginoon. No, unti-unti ka kayo nawawala doon sa road para sa'yo. Why? Because ginamit mo yung sarili mo eh. Nainip ka. Kaya tandaan po natin, in order to in following the Lord Jesus Christ, maybe in our own listening, maybe it seems not good. Hindi yan pakita kasi kan limited tayo eh. Yung aking mata, aabot lang yan for few meters away. Pag yan few meters away, kilometers, kung ito kapag kilometers, hindi na kaya tingnan na aking mata. Hindi mo makita, o biyan. So kung naglalakad man ako doon sa road, no, yung pong few steps makikita ko siya. But after 1 kilometer, hindi ko alam. Yung pala, after 1 kilometer, ando na pala yung blessings mo. So, but because naglakad ka ng few 100, 500 meters, kalahati na, napagod ka na kaagad. Kaya masabi niya, kahit it may seems na hindi tama sa bawat sa atin, if we truly believe and trust the Lord Jesus Christ, we will look on the road na hindi sa ating Panginoon. Why? Because at the end of this is makikita po natin yung blessings. Definitely meron pong blessings sa gagawin po natin. Obedience sometimes does not require questions, especially the one giving instruction is the King of Kings and the Lord of Lords. Bakit? Kung tanda ko yung isang cartoon na character ko, nasa desierto siya, ang sabi sa kanya ng Panginoon, you have to go to the desert, sapagkat doon yung mapapangasawa. So, because of the eagerness ng tao, naglakas sa desierto. But little he knows, yung palang desert, napakalayo pala. So sa pagod nito, higad na po siya, at nakakita kami siya ng isang parang well. No? Kaya ginawa niya, hindi niya nasundan yung Lord ng ating Panginoon,
tumakbo si Samuel. Ang ginawa ng Diyos, hinaharang ng kamay niya, hinaharang niya yung kamay. Pero tutakbo, tanong, kasi pinagpipilitan niya. Pero pinipilitan Diyos, huwag ka dadaan dyan, doon ka sa pinipilitan kong way. Parang dating, kaliwalay Lord, parang na ako eh. Doon dumating po si Samuel, yung pumuli isang patak ng pala available. So sabi niya, okay din, ang patak lang. Pero nung papatak pa, naunahan siya ng snail, yung suso, na inilog. Wala siya inilog. Kaya sa galit niya, kumaksal parang nag-rebel sa ating Panginoon. Pero nung pinakita ko yung wider view, yung palang few steps, meron palang oasis doon, puno-puno ng tubig, at yung babae naghihintay siya. Sabi mo mga pag-asawa ko, Lord, hinihintay niya pala. So look at this scenario. Isang cartoon na nakakatawa, pero in reality, ito nangyayari sa bawat sa atin, no? God is trying to prevent us to go the other way. But because of our reasoning, but because of our knowledge, because of our experience, because of our suffering, most of the suffering, we intend to go with our own way, which will give us more danger, dangerous parts of sa atin. Let us always remember na ating Panginoon ay nagre-require po ng complete obedience. If we know not where to go, we know, if we know not where to go, we know with whom we go, and that is the important fact. The journey may be long and sometimes hard, but this everlasting arms will carry us to the end. Mahaba pa yan. Ang sabi na nila ang boy sa Christian, hindi lagi kasi masaya. May mga pagkakataon talaga susunod na tayo. Why? Why do we need to go with the test ng ating pananampalataya? Because that is the process of life in order to become mature. Kasi ayon, sino ba naman nagtatay o magulang? Ang anak ko parang 25 years old pero parang po-coaching pa. Ayaw magulang ko. So in order for you to grow, maging strong yung kanyang bones, maging strong yung kanyang muscle, pag-develop yung kanyang isipan, kinakailangan naman magsunod. Because of that is a testing of our faith. Ito yung ibigay na ating Panginoon. Let us put full trust in our Master. Come prosperity or adversity, sickness or health, popularity or contempt, His purpose shall be worked out, and that purpose shall be pure and mingled and good to everyone. And last time sabi ng ating Panginoon, God is watching His word to accomplish His purpose. Definitely, na-accomplish ng Lord ang ilang purpose. Ang purpose mo niya, hindi na makatikim ka ng buhay na walang kasalanan, hindi sa lupa, matikman mo buhay na kaya, buhay may kapayapaan. God will accomplish His promise to you sapagkat pinapatay niya yung word. Ang Panginoon kailan mo hindi nagsimula from the beginning until the end of this world. God will never lie, even a single word. Kaya lahat ng sinabi ko na it will come to pass, but the issue is a matter of timing na kinakalaman natin. So within that span of time, kinakalaman natin yung trust natin, yung confidence natin, na in everything na nalakawan natin, sometimes we humps. No? Hindi ka mo pwede maglakad pag-drive ng straight lang kalsada o patag na kalsada. Sometimes may humps yan. Pero yung humps is not to disturb you, is not to suffer you sa pagmamaneho, but to process you slowly. Sapagkat kung di ka mag-slowly, baka naman ikaw ay na-discussion. Everything that sometimes we feel uncomfortable, ginagamit ng ating Panginoon. Sapagkat meron siya magandang purpose dahil ng ating Panginoon. So it's a matter of trusting. Sabi nga niya, just follow me. Then I will prepare everything. You know, I always say, bago ako magpagparilang kita action. If the God required 100 steps in order to reach that blessings, ang tao kasi wala siya mapagod. Lord, bakit hindi nila 2 steps? Bakit hindi nila 5 steps? Bakit hindi nila 10 steps? Why 100 steps ang kakakandaanin ko para makuha ko yung blessings? We don't really understand the principle of God. It needs require time in order to develop your patience and your trust, especially your faith. But let us remember that God is required only your first step. It doesn't require 99 steps. Your first step, the moment na nag-first step ka, it means that you're putting everything to God. Then the 99th step, it belongs to God. Sasamahan ka niya hanggang sa mga. Ganun po ang nangyari po sa mga disipulo na atin. I hope that will be an encouragement sa bawat sa atin. In every day, marami tayong suffer. In every day, marami tayong problema. Hindi natin maalis mo yan. Every day, marami tayong mga bagay rin yan.
every day, marami pong nangyayari sa bawat sito sa atin. Sometimes it seems na hindi po naayos sa atin. But in all these things, if you really trust God, everything will come to pass. At pagkatapos ang gabi, mahihiga ka ng kamo mo at sasabihin mo, Lord, salamat po sa victory na ginagawa. Yan ang dapat natin. Ganda gabi po, salamat po sa inyo. So, sakto po yung mensahe kasi may kung dapat may example tungkol sa inaabot ng pangungod sa domestical sa China, Saudi, tapos may kapatid siya, ma'am. So, naka-report na siya sa pulo, yung kapatid. So, dito kasi papasok yung mensahe ni God. Ang anong bagay na nakakuha sa mabilis ang paraan, ito'y madaling nawawala. Kasama na yung bagay na nais makuha at yung buhay mo maaaring mapahamak. So, ang nais ng kapatid, bagamat na-report ko na, naipaliwanag ko na sa kanya na hindi ako nagpapatakas ng OFW kasi mapapahamak sila sa kabat. Tapos sabi ng kapatid, handa siya magbayad ng 1,000 riyal. Sabi ko, wag mong gagawin yan. Sinabi ko rin sa mga case officer na nasa Pulo Riyadh, Pulo Jeddah, na itong kapatid natin na OFW, nais magbigay ng isang 1,000 riyal. But sabi ko, isa yang ulit sa korupsyon. So, now, magawa ang pagtanto niya na ako ay sinil sa kapatid niya, dahil sabi niya, bagat magkaiba tayo ng pananampalataya, kasi siya Muslim, ako Kristiyano. But, ganun pa rin, ayaw niya paniwala, kasi mahirap talaga pag may sariling pananampalataya at malayo talaga kay God. So, ang madaling salita, mas pinayos niya yung gawin yung patakasin yung kapatid niya. Ayaw makinig sa akin. So, sinabi ko na rin sa pulo na itong OFW gusto patakasin ng kapatid. So, ito mapapahama. Kaya in-advise ko sa case officer, sa magkabilaan, sa Pulo Jeddah, Pulo Jeddah, Pulo Riyadh, na kung maaari ay mag-request na paggawa ng request yung agency niya dito Riyadh at ng police assistant request na pipirma ng Ministry of Labor na ma-rescue po siya ng legal ng police. Malapit na daw po yung location ng police, station sa bahay ng amo niya. Minsan na raw siya pinapulis dahil nagsumbong yung amo niya, matanda na rin, at parang ulianin na rin. So, ginawa siya ng kwento. Buti pinagtanggol siya ng pamangkin ng may-ari na amo. So, napalabas siya, pinalaya siya. So, sa madaling salita, ayaw makinig ng kapatid. Kasi na-advise ko, huwag mong patatakasin yung kapatid mo, mapapahamak sa labas yan. Sabi ko, magtiwala ka sa mga naka-report na yan eh. Magtiwala, nakamonitor na yung kapatid mo, nakamonitor na yung agency niya, nakamonitor na yung amo niya. So, aligid sa lahat, magtiwala ka kay God. Siyempre, magkaiba yung pananampalataya. Malayo talaga magtitiwala yun. So, pinagpipilitan niya, sabi ko, magpantay ka ng action, hindi kasi pwedeng report ngayon, bukas makauwi na yung bagamat ang nais ng OFW, nais lang yung maglipat ng employer. So, walang problema yun, nasa kapala yan eh, system. Ang sabi ko, kausapin ng OFW, yung agency niya Pinas. Ilipat siya ng ibang amo. Na kung hindi siya papayagan at hindi rin siya papayagan mailipat, porsige nilang aksyonan siya na mapauwi. No? Kung ayaw siyang pauwi, ipasuspindi yung agency niya sa Pinas. Maging yung agency sa Riyadh, ipasuspindi. So, in-advise ko, pero makulit talaga yun. Kaya diyan papasok yung mensahe ni God. Diyan papasok yung dalawang basic kay God, mula at basic God. So, kadalasan kasi ng tao, doon sa basic ni Satan na nais makamit yung kaya mabilis na wawala na napapahamak. So, yun, pasok na ang mensahe. May detector ako. Sometimes din yung pagiging natin, yung eager tayo masyado na yung akala mo pinag-pray mo, tapos gusto mo kaagad andyan na yung answered prayer. But hindi natin alam na God always looks in our heart. So kung ang ating puso ay taimtim na nananampalataya and through His will, talagang matupad yung pananampalataya natin. And sometimes there are answered prayers that it comes into yung brokenness, hindi siya blessings na yung inaakala natin na it will be rapid. Yung victory na always natin na ini-expect, yung desire ng ating puso. Sometimes there are blessings to polish you, to
become a better person and to become more fruitful. Kasi yung blessing na yun yung talagang magiging foundation mo to your faith. Kasi ang sabi mo nga past na pag hindi tayo dumadaan ng punishment, hindi tayo magiging pure. So for us to be able to become pure and to become polished, kailangan natin dumaan sa mga trials natin. Not to bend us or to grow us, but to make us stronger at to make us mas magkaroon ng wisdom. Kasi mas importante yun na yung mga trials na pagdaraanan natin, ay magkakaroon tayo ng mga learned lessons. Kasi yun yung pinapaunawa sa atin ng Panginoon na kailangan mo pagdaanan mo para makamit mo yung desire ng iyong puso. Kasi He doesn't require sacrifices. He requires obedience. Yung obedience lang na yan yung ikinalulugod ng kanyang puso. Kung in-obey natin siya and we follow His commandment. Yun lang yung natin, one-way ticket natin to our Lord and Savior is to follow His commandments and to follow His words and to follow His ways. Walang madali. Lahat talaga mahirap. However, if you have faith in Him, if you put all it into Him, not with your own understanding and not with your own strength, there will be victory. Anyone? Director? Gusto? Yeah. Para content yung group ni Pastora. Sana wala. Oo, mahirap yung nagtitipid-tipidan. Diba? Mahirap na makakita yung nagpupulat-pulatas at mahirap makakinig sa nagtitipid-tipidan. So, sabi po sa Hebrews chapter 8, verse 15, if you hear the word today, do not harden your heart, just like as the rebellion. So, kasi kapag ginawa ng mga Israelites, nung ilabag nila sa Egypt, at talagang nagmatigas sila ng kanilang puso, kahit na patuloy na binibigyan sila ng warning ng God, bibigyan sila ng word of God through Moses, ay patuloy silang nag-rebellious. Kaya naging confused yung kanilang mga puso. So, kung nangyari sa mga taga-Israelites at sa maraming tao in the Old Testament na hindi nila nakita yung promised land dahil pinatigas na yung kanilang mga puso, ito ang maranasan po natin na hindi natin makita yung promised land natin. Sayang naman yung milk and honey. Hindi natin maabot yung suktulang pagpapala ng Panginoon sa buwan natin, lalo na sa, syempre, una sa spiritual, at syempre susunod yung mga material blessing kapag tayo marunong makinig, marunong sumunod. Ang pakikinig nga po ay lakas na natin mo. Di ba yung listen from the word listen, list, so that you wisdom ka ng kung ano man yung narinig mo para mag-relate sa iba natin. At sabi nga, always listen, always, yung kanina, Romans chapter 10, verse 17, diba? Faith comes by hearing and hearing the word of God. So, kung hindi ka nakakapinig, tapos na po yan, at talagang ang pagpapala ay malayo sa bawat tao at nagmamalit ng puso. So, sige yan, bakit ang Erwin ginagamit yung music para mataniman at yung isipan at maging puso ng mga nakikinig sa pamamagitan ko. Kasi nagre-rema, akala mo, pinapakinggan mo yung kanta. Pero dahil ulit mo naririnig yung kanta, yan ang ginagawa sa Billboard, di ba? Ulit na ulit yung pagpapatugtog ng kanta na yun para kahit ayaw ng tao, dahil niya naririnig, nakakanta niya na. So nakakaroon talaga ng rema sa kanya without him knowing na naiinput yun sa kanyang subconscious mind. So, ito po yung mga something nila na mga paraan nila para tayo naligaw. Paano din, instead na makinig tayo doon sa ganun mga music,
patuloy namin pakinggan yung word of God. Kesa kung ano pinapakinggan natin kasi sa pakikinig at pakikinig ng salita, doon ang iyong pananampalataya. So, the more na nakakinig ka ng word of God, lalo na yung mga stories sa Bible, nakaka-encourage yung mga story na especially sa Old Testament at syempre sa Bukong Acts. Pag nakapagta mo na nababasa at naririnig yan, nag-i-increase yung faith natin at yung ngayon, will be converted into believing faith in action. At yun po, when your faith turns into action, then yung blessing ng Lord na ipatuloy mo na natin sa Lord. So, yun po. Salamat po. Any additional? Jeff tayo, Jeff. Pero later on, parang gusto ko ano dyan, sasalita. Pwede lang yan. Iwan. Sister. Okay, sister. basta sila nasa right. Talagang siya yung nasa lubunan. Basta lahat ng sinasabi ko. Minsan kasi nakikita ko yung ganun. Sabi ko hindi ganun. Kung lilingon ka, yung sabi, about life yan. So, going straight sa akin. Looking into Jesus. Kasi sabi ko, sa mundo ito, diba dalawa yung pagpilihan natin isang luwag regalo sa pasigit. So, much better sabi ko, kung ano tayo sa pasigit na daan, kasi alam natin sa dulo ng isang luwag. So, ang mga pinagdaanan natin ngayon, hindi yun dahilan na susunod tayo. Ang gawin natin is much better pa na grow near tayo kay God. So every prayer natin kasi minsan yung ibang birthday iba. So gabi na kami makikita sa bahay ng Aquarius. Pero kahit na ganun sa pagod, tawag ka na iba rin galing nag-pray. Salamat sa mga payan. Yung ano talaga mag-pray, powerful talaga. Na-test namin kahit ilang buwan talaga. Yung tawag kami talaga mag-pray talaga. Nakita ko kahit daming pagsuko. Pero sabi nga sa word ni God na hindi ka bibigyan ng pagsuko na hindi ka kakayanan. So, kasama ng blessings ng mga trabaho, nandun din yung blessings sa mga pagsuko. So, nagkaroon doon ang sahod, hindi pa ibigay ng mga ayos. Bigyan mo si Sibeo now na. Eh, kakapon, wala naghanap ako sino may sisipay. Kasi mag-iisang buwan na yun. Ay, sabi ko, ano lang, pero si Edgar, marami na nung ganun. Sabi ko, wag na, sabi ko, ganun na lang. Mag-ibigay niya sa atin. Salamat, kung hindi, salamat pa rin. Natulog sa kanya yung sabi ko. Salamat, 240 lang naman. Pero sabi niya, ang 240 kasi pinagtinapan natin, pinagpuyatan natin. Sabi ko, kasi yun, kasama na sa victory, sabi ko, ng trabaho na nabinigay ni God sa atin, kasama na yun. So, i-focus natin yung faith natin dun sa Panginoon kasi kung gawin tayo, sabi ko, yung mga nakaraan natin na wala tayong mga trabaho, paano tayo nabuhay, paano tayo nakakain. Pero, yung testimony, sabi ko, napapansan yung mga pagkain doon sa rin, sabi ko, pagdating sa bahay, may nakasali na ano doon sa pintuan, nakasabi na prutas, mga gatas
ganun. Tapos may tatawag natin kung kunin mo ito. So, ganun lang yung way sabi ko. Kaya, never give up. Sabi ko. Salamat sa Panginoon kasi yung pananampalataya niya, pananampalataya namin sa Kanya. Although said kasi, yung kahit sabihin natin na, pero yung madali lang siya. Pero sabi lagi niya sinasabi, salamat kasi binigay niya. God sa akin, salamat kasi nakagawa ko ng sa buhay. Sabi ko sa niya, hindi ako nagbago sa iyo. Sabi niya, pero ikaw yung ginamit ng Panginoon para magbago. Praise to God. At kami kasalanan si Kuya Manny. Actually, mensahe nga ni God, magkaroon tayo ng faith na may pagsasagawa at prayer na pagsasagawa. Sabi ni God, ang anumang bansa na yung ay maaaring yung tira sa bahay, kailangan yung sundin ng mga batas ng bansang pinaroonan. Magkakaroon ng ikama ay isang uri ng pagsunod sa batas ng tao, ni God. Anong mensahe doon sa prayer with action? Pinag-pray namin po kayo, nag-pray tayo, dapat yung pinag-pray namin, makalaya ka sa pag-urog o sa pagiging walang ikama, ay isagawa dapat yun. Mensahe ni God eh, nandun yan na yung blessing eh. May blessing sa mula kay Satan, mula kay God. Ba't nagtataka tayo? Hindi na ibibigay yung blessing. Hindi na mula kay God. Kasi hindi na pagkayong batas kay God. Now, kung gusto natin pagpalayan tayo, sundin natin sila. Kasi ang gobyerno, walang gobyerno na hindi nanggaling kay God. Yan po malinaw. Mabasahin yung Holy Bible, nasa Holy Bible, inaatas po ni God. Kaya, madalas yung ina-advise mo dapat doon sa kabilang church. Kung tayo may nalagapa po, may pagkukulang sa atin, sa po natin, prayer natin. Useless po kasi yung prayer ka ng prayer na wala pagsasagawa. Useless din yung pananampalataya na wala kang pagsasagawa rin. So hindi pwede magkahiwalay yun. It's useless eh. Kaya sabihin ba natin, oras-oras tayo nanalangin, oras-oras tayo pinag-pray. Malayo pa, wala yun. Kaya, kung gusto natin sumunod sa pinag-utos ni God, isa doon natin. Yung ang pinakamanang the doon. Now, basta sinagawa natin yung inuutos ni God, natupad natin, ibibigay ni God yung blessing na nagmumula kay Satan, aalisin ni God doon. Ibibigay, si God na magbibigay ng blessing sa atin. So, yung revelation ng inaatas ni God na sumunod kayo sa batas ng bansang pinaroonan. Kasi hindi na tayo ito eh. Maganda nga yung mensahe ng dati kong binibang ito. Pumunta kayo sa malayong lugar eh. At doon ay ipahayag nyo ang mabuti kong balita. At kayo ay pagpapanayin ko. At iingatan sa pagpapapun niyo. So, ba't pa tayo magdadalawag isip na hindi natin isagawa yung dapat isagawa? Prayer lang tayo ng pray. So, useless. Ano kasi dyan eh? Ang prayer kasi sa akin okay yun eh. Talagang pinatunayan talaga ni God kasi may isa akong promise ni God na itaniyan sa akin. Kung kayo ay nilalapit na kapag ninyo at nilalapit din sa akin, makakaasa kayo ng aking itututok din. Promises ni God. Yan pinangahawakan ko. At tuwing may pinag-give ako mga statistic na nangyayari po talaga. Within 24 hours nangyayari. So, kaya lagi ko nabanggit, Lord, kahit kailan hindi mo pinigil sa akin pray sa mga pina-actionan yung business. So, kaya lagi ko ina-advise mo sa semester, ipag-usap yung kita. Kasi hindi ako makakatulong sa inyo, sila gusto makakatulong sa inyo. So, ginagawa ko nila, kahit mga Muslim, ginagawa nila mag-pag-usap kayo. At sabi ko, once na kayo nakauwi, huwag kayo magpapasalamat sa akin. Pasalamatan nyo si God. Dahil si God mismo nag-ingat sa inyo, si God mismo ang action sa inyo. Para tatuloy kayo yung place. So yun lagi natin sa mga business. Kinalapit natin si God. Actually, ibabalik ko lang po sa salamat ni Kuya Manny. Kasi nagbabalik po ako ng buhay kay dito. Nagpunta kayo nung nag-balik tayo. Hindi man yung pagkain dito. Yung... Kare-kare? Hindi, yung kare. Oo, natais. Hindi.
ito, kala ko kinain eh. Kaya ka na tayo. Kapag ka napangay sa buti. Hindi ba ito pinabigay sa kapatid? Ayaw nila magbalot eh. Nababalot ko nga eh. Ayaw nila magbalot. So, marami dito ah. Nagreklamo na kay Pastor eh. Sabi kay Pastor, ano may kain na pagkabalo na. Yun nga, pinalaman ko sa boss eh. Alisita. Yan ang lalaki na tingin ka. Asan natin prayer items, Payman? Next time, magpapabalos mo kay Man yan. Ayaw nila magbalot eh. Pati yung isda, tinapon ko. Yung isda yung prito. Yung mundo, tinapon ko din. Tinapon.